Climate change, ito ang dapat nating paghandaan ngayon. Naharap tayo ngayon sa ikatlong digmaang pandaigdig. Ito ay ang digmaan ng climate change. Ito ang sinabi ni AFP Chief of Staff General Gregorio Pio Catapang Jr. sa kanyang Talk to Men, ang kanyang pakipag-usap sa mga sundalo at opisyal ng Central Command sa Camp Benito Ebuen sa Lapu-Lapu City. Si Catapang ay dumating dito sa Central Command mula sa Giwan, Samar, kung saan kanyang ipinamahagi doon ang mga fishing boat sa mga mangisda na biktima ng Super Typhoon Yolanda. Ipinamahagi ni Catapang at Metrobank Foundation President Aniceto Sobrepeña ang mga fishing boats sa isang simpleng seremonya sa harap ni Giwan Mayor Shin Gonzales, Vice Mayor Rohel Cablao. Labis naman ang kagalakan ng mga mangisda na nagpaabot ng kanilang pasasalamat sa tinanggap na fishing boat. Once again, congratulations po sa ating mga beneficiaries ng ating Bangka ng Buhay, Bunga ng Bayanihan Project. Pinasalamatan na Mayor Shin Gonzales at Vice Mayor nito, Rohel Cablao, ang AFP at Metrobank Foundation sa binigay na tulong para sa mga mangisda ng Giwan, Samar. Ako po'y nagpapasalamat sa Metrobank Foundation at saka sa Love Soldiers na kung saan nakapagbigay sila ng hanap buhay sa mga tao dito po sa Giwan, Eastern Samar. Kasama po natin yung ating Chief of Staff sa AFP at saka si Mr. Aniceto Sobrepeña sa Metrobank Foundation. Sila po ang key factor kung bakit po nabigyan ng tulong ng munisipyo ng Giwan. Ayon kay Aniceto Sobrepeña, ang Pangulo ng Metrobank Foundation, hindi naman sila magsasawang magbibigay ng tulong sa mga nangangailangan, katuwang ang Armed Forces of the Philippines. This is part of our Helping Hands program ng Metrobank Group. Ito ay programa namin pagtulong sa rehabilitation ng Yolanda affected areas at para lamang sa punto ng fishing boats, ang budget po namin ay 3 million at pinili namin ang Samar, tatlong munisipyo sa Samar ang tutulungan namin ng fishing boats dahil alam namin na naapektuhan ng gusto ang kabuhayan ng ating mga mangingisda sa lugar na ito. Sa kanyang talumpati ay hinamon naman ni AFP Chief of Staff General Gregorio Pio Catapang Jr. ang lahat na tulungan nila ang militar sa bago nitong kinakaharap na gyera. Ayon kay Catapang, naharap tayo sa ikatlong digmaang pandaigdig. Ito ay ang climate change. Alam niyo po ang gyera na harapin natin na bago. Kumbaga may World War II, may World War III na rin na nangyayari. No, dumaan yung gera na World War III na Yolanda. Yun po yung tinatawag natin na climate change. No? Ito po yung bagong gerang haharapin natin. Bukod sa terrorism, yung climate change. Kaya may gera tayo ng climate change na haharapin. Lahat ng bagyo, ngayon ang order ko sa aming kay General De Leon, lahat ng bagyo tuturingin natin kaaway. Dapat alam natin kung ganong kalakas, ganong katagal, ganong kalawak ang maapektuhan niya. No? And then nagko-call to arms tayo. Dapat lahat ng simula maliit na bata hanggang matanda alam ang gagawin pag dadating ang bagyo. No? And then of course dapat alam din natin proteksyonan yung ating bayan. No? Sa Metro Manila, naglulunsad ako ng campaign na bamboo farming o nursery. Dahil alam nyo, ang bamboo pala siya ang pinakamalakas mag-absorb ng carbon dioxide. No? Ang gera na harapin natin, panay global. No? Global, lahat na global na. Hindi na yung gera na sinasabi natin na mga kalaban natin, yung mga masasamang loob. Mula sa Giwan, Samar ay tinungo naman ni Catapang ang Central Command sa Camp Benito Ebuen sa Lapu-Lapu City at tulad ng kanyang sinabi sa mga taga-Giwan, Samar ay kanyang pinag-aanda ang mga kasunduluhan sa kinakonsidera niyang ikatlong digmaang pandaigdig ang ating kinakarap, ang climate change. Ayon naman kay Lieutenant General Nicanor Vivar, ang Central Command Commander, handa naman silang harapin ito. Medyo mabigat po talaga yun kasi talagang ito yung nangyayari. So, kinakailangan natin ng medyo magandang
tinatawag nating training sa mga tauhan natin kung paano maipakita yung paghahanda dito sa HADR actually ito eh. Ito yung mga kalamidad. Ito yung ginawa na natin at saka ma-improve yung ating gamit, magkaroon ng magandang training yung ating mga tauhan at saka yung taong bayan mismo ay magkaroon ng knowledge about this. Lalo na dito sa region na ito, dito sa Visayas region. Talagang medyo ito yung dinadaanan ng kalamidad. At yung climate change nga yata ang dahilan dahil dito. So kailangan siguro magtanim na tayo ng mangrove, magtipid na tayo ng lahat maayos na pamamalakad sa bawat syudad, bawat probinsya, sa waste management. Ito kasi yung mga nagiging dahilan ng climate change. Napaka masalimot at napakahirap na kalabanan yan. Subalit, ang armed forces dito will do everything para mabawasan yung pagdulot ng climate change. Samantala, ang Northern Samar na kung saan naging aktibo naman ang mga rebelling NPA sa pagkikibakan laban sa pamahalaan ay malabis naman ang naapektuhan sa pagkakadakip ng kanilang mataas na leader na sina Benito at Wilma Tiamson. Ayon kay Colonel Hermenegildo Aquino, ang commander ng 803rd Brigade, apektado rin ng mga rebelling grupo sa nagdaang Super Typhoon Yolanda 1 taon na ang nakalilipas. Nakatulong sa aming paglunsad, pagsulong ng winning the peace. It made it a bit easier. Of course, merong mga up and coming dyan na nag-ambisyon na pumalit, magpapakitang gilas yan. And this what we can call them the spoilers of the peace. That's why on our part, ang local experience namin sa Northern Samar, they did slug it out. They resisted, they lobbied against the people signing in. There were groundswell of pressure to sign in. Sila, they were also exerting pressure specifically against sa mga kagawa for them not to sign in. Kasi yung pag-sign natin ng declaration hamos it's not that they usually it never was a unilateral signing constituency lobby. Iyan ang kabuang ulat sa pagdalaw ni AFP Chief of Staff sa Giwan Samar at Lapu-Lapu City sa Central Visayas noong araw ng Miyerkules. Iyan ang DCRS News, RH911, Bing Formento naglilingkod sa pagbabalita.